Tiniyak ng pamahalaan na hindi pinabayaan ang kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Ito ang sinabi ni Foreign Affairs spokesperson Charles Jose sa kanyang paglalahad ng proseso at pagpusad ng kaso ni Veloso sa Indonesia. Nagbabalik si Sweden, Velado. Sa press briefing na ginanap sa DFA, inilahad ni Assistant Secretary Charles Jose kung ano ang naging proseso at paano umusad ang kaso ni Mary Jane Veloso simula noong April 2010 kung kailan hinarang ng customs ang Pilipinas sa airport ng Jakarta, Indonesia na lumipad galing Malaysia matapos mahulihan ng 2.6 kilograms ng heroin. July 28, 2010, unang binisita ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Jakarta si Veloso para matiyak na na-exercise ang legal rights nito. Sa panahong ito lang kasi nalaman ng mga opisyal ang sinapit ni Mary Jane. Ika-4 ng Agosto, unang beses na dumalo sa pagdinig ang Philippine Embassy representatives sa ng Indonesia kung saan isang court-appointed pro bono lawyer ang humawak sa kaso ni Mary Jane. Matapos ang 13 araw, August 17, 2010, ipinaalam sa Philippine Embassy sa Jakarta na habang buhay na pagkakakulong ang parusang irerekomenda ng district lawyer kay Veloso. Wala pa halos isang buwan, October 11, 2010, ay nahatulan si Mary Jane ng kamatayan. Sa parehong araw, umapela sa Court of Appeals ang mga abogado ni Veloso. October 27, 2010, naman, pumayag ang DFA na kuna ng pribadong abogado si Mary Jane. Nagpatuloy ang pagdinig at noong August 23, 2011, nilagdaan ni Pangulong Aquino ang letter of request na naka-address kay dating Indonesia President Susilo Bambang Yudhoyono upang humingi ng clemency para kay Mary Jane. March 2012, personal na inihatid ng Philippine Ambassador to Indonesia ang sulat ng pamilya ni Veloso sa Indonesian Foreign Ministry, District Court at District Attorney's Office humingi rin ng clemency. At noong December 30, 2014, ibinasura ni kasalukuyang Indonesia President Joko Widodo ang hiling na clemency para kay Veloso. So we can see from this timeline that since the beginning of the case, since the arrest of Mary Jane, the embassy was already there providing assistance at every stage of the process. At the court trial, the embassy was there. At the appeals, we already had a private lawyer, and even during the time at this Supreme Court. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Sweden Velado.